Hello, good day everyone. It's me, Randy. Today is Friday, um, April 19, 2024. Welcome po sa short video na to. Ang intention po ng video na to ay mag-share or magbahagi po sa inyo ng isang maliit na bahagi ng history ng Mormonism. Ang message po na ito ay inia-address ko sa lahat ng mga naniniwala sa Mormonism, including myself, at para i-educate po tayo ng ilan ho sa mga bahagi ng ating kasaysayan sa ating simbahan. Sabi nga po ay hindi ka makakarating sa iyong paruroonan kung hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan. Importante na pinag-aaralan po natin ang ating history para naiintindihan ho natin ang ating kasalukuyang kalagayan. Higit sa lahat dito po sa ating simbahan. Um, sa nakikita niyo po sa inyong mga screen, ang ipinapakita ko po ay ang 1835 version ng Doctrine and Covenants. Meron lang po akong ibabahagi sa inyo sa 1835 version ng Doctrine and Covenants today para mas maintindihan ho natin ang kaibahan po nito sa kasalukuyang version ng ating Doctrine and Covenants. Ano ba ang kaibahan? Bakit ito nagkaroon ng pagkakaiba at ganun din bakit may mga ilang inconsistency sa narrative noon compared po sa narrative ngayon sa ating church. Pero bago po natin ibahagi ang isang maliit na part ng history na ito sa ating simbahan, nais ko lamang pong paalalahanan ang mga nakakapanood po dito na kung mau-offend man po kayo sa message nito, I'm sorry, hindi po yun ang aking intensyon. Ngayon po kung sa tingin nyo ay mali po itong aking ibinabahagi, ay masaya po ako na itama niyo po ito sa aking harapan at ako po ay magagalak na itama po ang pagkakamaling ito. Ganun po man, nais ko lang pong ibahagi po sa inyo na ang information na nakikita po ninyo sa inyong screen ay hindi po ito gawa ng mga tinatawag po nating anti-Mormon literature o yung mga galit po sa Mormonism na nag-create po ng mga kani-kanilang narrative para sirain po ang Mormonism. Hindi po yun ang intention at hindi rin po yun ang objective ng video na to. Ang objective ng video na to ay i-educate ang ating mga kapatid sa pananampalataya ng ating history ng simbahan. So para mawala po ang inyong mga alalahanin na baka naman ako po ay nag-create lang ng isang information na ikakasira po ng inyong mga paniniwala, as I mentioned earlier, ikakagalak ko po na maitama niyo po ako kung mali mo nito. As you can see, ako po ay nasa website ng the Joseph Smith Papers Project. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Joseph Smith Papers Project, ito po ay website na ginawa po ng mga kilalang church historian para ipakita po in public ang mga original documents, bahagi po ng ating history. Para ito po ay ma-check ng mga members na gustong matuto ng ating kasaysayan. Ano po. So dito makikita nyo yung mga documents, original documents sa panahon po ni Joseph Smith at sa mga nakaraang history ng ating simbahan. So as you can see, dito po sa website na ito, kung pupunta po kayo sa project team, makikita po ninyo na ito po ay produce ng church historian under ng the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So punta lang po kayo, i-click ko lang po itong drop down button na ito, makikita nyo naman po yung mga link dito, yung click nyo lang po yung project team, and then sa pinakababa po niyan, makikita nyo po yung Church Historian Press, which is under ng the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ngayon, let's move on dito po sa sinasabi kong 1835 version ng Doctrine and Covenants. Anong meron ito?
at ano yung meron sa current Doctrine and Covenants natin ngayon na wala dito sa 1835 version. Kung i-check po natin ito sa Joseph Smith Papers Project, makikita po natin na ang title page pa lang iba na compared po sa current Doctrine and Covenants natin. Hindi niyo po makikita ang information na to sa ating Doctrine and Covenants ngayon. Pangalawa, ang ilan po sa mga unang pages po nito ay ang tinatawag na Lectures on Faith. Ayan, makikita po ninyo dito, lectures, Lecture 1, Lecture 2, Lecture 3, Lecture 4, Lecture 5, Lecture 6, Lecture 7, bago po mag-start ang Section 1 ng Doctrine and Covenants, which is Revelation to Joseph Smith. So dito po sa Lecture on Faith na ito po ay wala na sa ating current Doctrine and Covenants na meron po tayo sa ngayon. Ang isa po sa mga iniisip ko kung bakit po ito ay tinanggal ay dahil sa ang mga teachings po dito ay medyo iba na sa current teachings and narrative na tinuturo po natin sa church. Pero ito, paalala ko lang po sa inyo, sa mga nakakapuno po nito, ang Lecture on Faith ay bahagi po ng Doctrine and Covenants 1835 version kung saan ginagamit pong scripture ni na Joseph Smith at ng church during that time. So, nung buhay po si Joseph Smith, ito po ang scripture, ito po ang Doctrine and Covenants na meron po sila. So, sa Doctrine and Covenants na meron po sila, ang unang mga bahagi po nito ay Lectures on Faith, na kung saan wala na po, as I've mentioned earlier, wala na po ito ngayon sa ating current Doctrine and Covenants. Question, bakit nawala? Ito po ay nawala noong si Joseph Smith ay nawala na rin. So nung namatay po si Joseph Smith, ito po ay tinanggal sa Doctrine and Covenants. Kaya hindi niyo na po ito makikita. Ngayon, tingnan po natin ang isa sa mga, sa tingin ko, isa sa mga narrative po noon or teachings po noon na makikita natin sa Lectures on Faith na hindi na po itinuturo ngayon sa current teaching ng church. Ano? Ayan, kung pupunta po tayo sa Section 5 ng 1835 Doctrine and Covenants Lectures on Faith, pag-aralan po natin yung Godhead. Ayan, kung babasahin po natin dito, in our Section 5 po ito ng Lectures on Faith. Yan, sabi po dito, in our former lectures, we treated of the being, character, perfections, and attributes of God. What we mean by perfection is the perfection which belong to all the attribute of his nature. We shall, in this lecture, speak of the Godhead. We mean the Father, Son, and the Holy Spirit. Verse 2, ang sabi dito, there are two personages who constitute the great, matchless, governing, and supreme power over all things. So, two personages ang sinasabi po doon. By whom all things were created and made, that are created and made, whether visible or invisible, whether in heaven, on earth, or in the earth, under the earth, or throughout the immensity of space. They are the Father and the Son. The Father being a personage of spirit. You see? Glory and power, possessing all perfection and fullness. So as you can see, ano, yung description po ng Lectures on Faith, Section 5. The Father being a personage of the Spirit, which is very much in line sa sinasabi sa John chapter 4, which is the Father, God is a Spirit. So dito yung description ng Lectures on Faith, and sinasabi dyan, the Father being a personage of a Spirit, glory and power. The Son, who was in the bosom of the Father, a personage of tabernacle, made or fashioned like unto man. So, yun ang kaibahan, ano? Ang Lectures on Faith, itinuturo na ang Father, ang ating Heavenly Father, is a personage of a Spirit. Pero sa Doctrine and Covenants, sa current Doctrine and Covenants natin, sinasabi na, the Father has a body of flesh and bones as tangible as a man. So yun, may contradiction na. So most probably, yan yung reason kung bakit tinanggal po itong
lectures on faith sa scripture kasi nung idinagdag din nila yung section na yun, the Father is a body of flesh and bone, sustainable as a man, contradiction to, kaya inalis po nila ito. Okay. Ang isa pa po sa kaibahan is yung last part nito, dinescribe din dito yung Holy Spirit. Ang sabi dito na, okay. Ang sabi dito, basahin na lang natin. And he, being the only begotten of the Father, full of grace and truth, and having overcome, received a fullness of the glory of the Father, possessing the same mind with the Father, which mind is the Holy Spirit, that bears record of the Father and the Son. So, describe po dito na ang Holy Spirit po is not a being. The Holy Spirit is the mind of the Lord and the Father. Kaya nga po sila ay isa, yung Father and the Son, because they both have the same Spirit, the same mind. Yun yung tinuturo ng Lectures on Faith. Pero sa ngayon, yung current narrative po natin is that the Father has a body of flesh and bone, sustainable as a man, the Son also, but the Holy Ghost is a personage of a Spirit, which means naniniwala tayo sa current narrative po natin sa church, is that the Holy Spirit will, in the future, will receive a body, yung katulad natin. But sa Lectures on Faith, as you can see here, ang description po ni Joseph Smith ng Holy Spirit is the mind of the Lord. Yan po yung isip ng Diyos. Yan din po ang isip ng Ama. Yan din po ang isip ng Anak. Kaya meron po silang same spirit dahil meron po silang same mind. So yan po yung kaibahan ng Doctrine and Covenants. So kung i-analyze ko po ang bahaging ito, sa tingin ko po, isa po yan sa reason kung bakit ito ay tinanggal dahil po sa magkaiba ho ang itinuturo ng Lectures on Faith na itinuro ni Joseph Smith sa mga members ng church noon kaysa sa current narrative ng church ngayon, which is, as I mentioned earlier, if you check yung Doctrine and Covenants section, but I forgot the section, pero sinabi doon na the Father has a body of flesh and bones, as tangible as a man, the Son also, but the Holy Ghost is the personage of a Spirit. Ibig sabihin, naniniwala po ang church at this point in time, based sa current narrative, ang Holy Spirit is a being. Pero yung Lectures on Faith, sinasabi po dito na ang Holy Spirit is not a being, but a mind of the Lord, a mind of the Father, and the Son. So, yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kung may question po kayo, kung meron po kayong gustong linawin sa part na ito, let me know. We can talk about this. Maraming salamat and God bless everyone.